nito eh. Matanda na tayo by the next decade, hindi Baka dapat. wala na tayong lahat dito, buhay pa rin mga scalpers. At Ama sasabihin po. ng DTI, gagawa namin ng paraan. O, With the gawan na permission of ninyo ng Senator paraan, sana. Rafi, with your permission and the sponsor. Yes, Mr. Unfortunately, wala po tayong Anti-Scalping Act. Ano? There were attempts in the past to legislate, pero wala, nothing has come out of it. Ang applicable lang na law dito yung Consumer Act of the Philippines. Ano? Please correct me if I'm wrong, DTI. Pero yun lang ang pwedeng i-apply. Pero malayo pa rin doon sa anti-scalping law. I think we should file a bill that should deal with the scalpers. Thank you, Mr. President. Yes, definitely I'll talk to my legis team and draft a bill pertaining to that, the anti-scalping. Maraming salamat, Mr. President, at talaga i-fast track na natin yan. Pero habang wala pang batas, tulad nga ng sinabi ni Senator Tulfo, hindi naman tayo makapag-intay. Magmawa na muna sila sa lahat ng kinauukulan, katulad ng DICT. Okay, maganda po yan. Magmawa na muna. For the meantime, gawa ng paraan para nang sa gayon. Hindi naman naisahan yung mga bumibili ng concert tickets. Okay, now, bakit po dito sa Pilipinas ang mahal ng mga concert tickets? Halimbawa na lang sa Blackpink, yung VIP, yung SRP na sample lang po to hindi ako nanood. I'm too old for this. Hindi ako nanood dito. Pero magagaling. They're good, I've heard they're good, they're pretty, they're good dancers and stuff like that. But anyway, let's get to the topic now. VIP concert ng Blackpink sa Korea. Ito na ba yun? Sa Korea ay 11,000 pesos. Iko-convert mo na to sa pera natin. Pero bakit pagdating sa Pilipinas, 19,500 pesos ang SRP? Even sa ibang mga concerts, ikukumpara mo sa ibang bansa, yung bentahan ng ticket nila doon at bentahan ng ticket natin doon, same group, same seating arrangements. Bakit mas mahal sa Pilipinas palagi? Mr. President, na-monitor po ba yan ng ating DTI? Ubod ng mahal talaga, subalit yun nga, ang alam natin kung Koreano, syempre mas mura dun sa bansa nila. Gayun pa man, maaring titignan at imbestigahan rin nila yung mga concert organizers. Baka labis-labis naman ang kinikita, isa yon. Ikalawa, yung mga platform, yung major concert platforms for selling and buying tickets, pwede rin kausapin yung SM Tickets, Ticket World, Ticket Nation, kung bakit lumulobo ng labis-labis ang mga concert tickets. Hindi tuloy nakakapag-enjoy yung mga kabataan na musically inclined at talagang mahilig at may kinabukasan sa musika. Okay, isang example pa. BTS. Anong sabi ng BTS? BTS group. BTS, okay. Korean din. Okay. BTS tickets noong April 2025. Sa Indonesia, 14,000 ang halaga nung VIP tickets nila doon para sa BTS. Pero sa Pilipinas, 22,600. Now, itong BTS, I would assume hindi to Indonesians, ano? Korean. Okay. So pumunta sila ng Indonesia, naningilang Indonesia, 14,000 lang. Pagdating sa Pilipinas, naningilang Pilipinas, 22,000 para sa VIP tickets. Bakit palagi mas mahal ang Pilipinas? Ama po yun, labis-labis talaga. Baka masyadong kumikita ang mga organizer, yung mga concert corporations, at pati na rin yung ticketing platforms. Kailangan siguro imbestigahan yan kasi hindi dapat tayo naglalayo sa Indonesia. Yung kanina po, yung sinasabi sa Korea, maintindihan pa natin, pero yung Indonesia at Philippines, dapat tabla lang. Dapat. Mr. President, Madam Sponsor. Kaya nga po, meron bang way na yung ating DTI makikialam at siguraduhin na dapat hindi naman pagdating sa Pilipinas, yung magkukonso sa atin na grupo, kung ano yung grupo na yun, ay mas mahal pa pag sila ay kumanta sa ibang bansa. As a matter of fact, there are people who told me na mas mura pa kung sila ay pupunta sa ibang bansa, magkukonsert yung gusto nilang puntahan na grupo, namasahe na sila, nag-hotel pa sila, mura pa.
Mas nakamura pa sila kaysa dito sila manonood dahil napakamahal. Doble-doble, triple ang patong. So I think that's one thing. I know DTI is acknowledging this na tama yung sinasabi ko. It's about time na pagandahin naman natin siguro yung sistema at wag naman tagain yung mga Pilipino Tama po. sa mga concerts. Tagantaga po, yung hinihingi ng DTI, isa pang amyenda sa batas. Ito yung sa Price Act, na sinasabi nila, ang sakop lang nito basic necessities, katulad ng rice, corn, etc. At saka prime commodities, katulad ng harina, canned pork at iba pa. Wala rito yung concert tickets and entertainment. Kaya namumroblema lagi sila, kaya kung maaari, palawakin natin ang sakop ng price control. Oh, example, Coldplay Band. Korean pa rin to? Okay. Coldplay Band. Nung pumunta ang Coldplay Band sa Korea, ang halaga ng ticket nila doon para sa Coldplay Band was only 5,885 pesos. Pumunta ng Pilipinas, ginawan triple. 15,000. Again, palagi nangunguna ang Pilipinas pagdating sa pinakamahal na concert tickets. Lamang na lamang tayo. Pero this time, siyempre lahat tayo gusto tayong lamang. Pero this time, ayokong lamang tayo. Dapat patas. So this is something that DTI has to look into. Mr. President, Madam Sponsor. Sang-ayon po tayo dyan at huwag tayo na iisahan lagi. Tinataga naman yung kabataan lalo. Yung Coldplay, hindi dapat ganyan kamahal. Medyo laos na rin sila. Naabutan ko pa yun. Kaya sana mas mura ng kaunti. At siguraduhin ko na yung DTI talagang imbestigahan yan at hindi dapat yan palaganapin. Thank you. Ito